Yung balita natin mga bossing, muling nabawasan po, tragis yan talaga pag bagong Pilipinas talaga, ang galing. So yung 2 tonelada nung nakaraan, naging nagkulang-kulang na, ngayon walang hiya. Muling nabawasan ang nakumpiskang droga sa Alitagtag, Batangas. Putangin na yan. Dating 2 tonelada, 1.2 tons na lang. Saan napunta yung 800 kilos? Oh, ayan ha, mula sa 2 tonelada naging 1.2 na lang. If I may recall, naging sabi ng 1.8, 1.6, naging 1.3. Nabawasan pa ng 100 kilos. Naging 1.2 na lang. Ay, naantindi ng mga magnanakaw. Diyos ko po, saan napunta? Sininghot nyo yan? Oh, so sige nga, pakinggan nga natin itong balitang ito ng ang ganda-ganda naman ni ate. Ate, pag ganyan nagbabalita, talaga naman pakikinggan mo yung ibabalita nyo eh. O yan, pasok. Nabawasan ang bilang ng mga ilegal na droga na naharang kamakailan sa Alitagtag, Batangas. Ayon sa PRO Calabarzon, nasa 1.2 tons na lang ito. Kung bakit, ating alamin sa report ni Almar Forsuelo. Galing, di ba? Palakpakan. Ang galing, no? 2 tons, naging 1.2, 800 kilos. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, pwede kang magkamali sa 10 kilo. Siguro, pinakamabigat, 50 kilos. Yung estimate, pwede kang mag-miss-calculate ng mga ganyang figures, mga 50 kilos to 100, yeah. Kasi 100 kilos, mga bossing, imagine niyo 2 kabang bigas na yan. Nating si 50 kilos, 2 kaban. Kung sa 25 kilos, 4 yan. So, mabigat na yun. Para magkamali ka doon, mahina ka na mag-estimate talaga. Pero po tragis yan, yung magkamali ka ng estimate by 800 kilos, katarantaduan yun. Sobrang kagaguhan yun. Sabi ko nga sa inyo, halimbawa, ikaw nagpagawa ka ng bahay. Ang budget mo ay sinabihan ka nung contractor, ano lang yan, sir? O, drawing, pak. Okay, 1 million. 1 million po. Handa kayo 1 million. Tapos yan. Okay, sige, 1 million. O, down akong 50% o 500K. Pak! Utangin na niya. Tapos biglang, by the way, sir, nagkamali po tayo ng calculate. Nagmahal yung mga materialis. Oo, sir, nagmahal yung mga materialis, kaya magdadagdag po tayo. Ganun ba? From 1 million, sir, 15 million yung idadagdag nyo. Ano? 15 million? Bakit? Nagkamali ako ng estimate, sir. Nagmahal yung mga plywood, tsaka yung mga pako. Oo, nagmahal. Pati pintura, sir, nagmahal. Hollow blocks, lahat. Tayo na ka, 1 million? 15 million ang miscalculation mong, tarantado ka? Nagiba nyo na yung dingding? Paano yan? O yun ang problema natin. So hindi ako naniniwala na yung sinasabi ni Abalos na ano kasi yan, syempre alam nyo na, pachamba-chamba lang yan dahil estimate nga eh. Oo, mag-estimate ka, pero pucha yan, yung magkulang ka ng mga 50 kilos, I'm good with that kasi chamba nga eh, estimate. Pero yung 800 kilos, alam niyo ba kung gaano karami yung 800 kilos? Putang ina yan. 40 ano yan? 40 kaban yan. Magkakamali ka ng 40 kaban. Ano ba yung, alam mo ba yung 40 kaban? Hindi yung kasya sa ano? Hindi yung kasya sa isang jeep. Sobrang kalokohan talaga. Oh, sabi ko sa inyo, dami-dami yung ginagawang kabulastugan eh. Itong mga to, hindi na natin, yung mga bali-balita ng ibang mga kapwa natin vloggers eh. Ang dami-dami yung binabalita, eh ito, wala na. Ang kita nyo, ginagawa na tayong mga tanga. Paano? Ang dami-dami yung expose eh. April 15, 2024 nang ibinalita ng mga otoridad na may naharang na iligal na droga sa isang checkpoint sa barangay Pinagkrusan. Tinan mo, ito ang nakakasama ng loob dito kasi pronouncement yan ng presidente. The president was there. Siya yung nagsabi 2 tons. More or less 2 tons. Puta, ganun eh. Presidente ng Pilipinas, mali. Siyempre, alam naman natin yung information manggagaling lang kay Abalos.
Ibig sabihin, finid ni Abalos ng maling information si Presidente BBM tapos hindi mo nag-apologize? Guys, I would like to apologize doon sa aking first pronouncement that it was a possible that it was 2 tons. So it came to my attention na after nilang matimbang, hindi pala siya 2 ton. Putang yan. So yun ang problema. Sana man lang, 'di ba? Yung presidente natin na gano'n na I'm sorry because I made a pronouncement and I don't want to sound sinungaling. So I'd like to apologize for the miscalculation. Well, the final figure is this. Sana man lang gano'n, 'di ba? Ang tapang-tapang niyo, naka-shades pa kayo doon. Tapos putay na 'yan. Bubulungan pa kayo sa gilid, tapos biglang tututan, tapos biglang ngayon, wala na, napunta na sa tuter. Kaya sabi ko, problema talaga yung mga nakapaligid kay BBM kasi si BBM, kung ano lang naman yung sabihin mo dyan, yun lang yung babanggitin niya sa totoo lang, kung ano yung sabihin mo, yun lang yung babanggitin yan. So, ang problema dito, hindi si BBM, problema, si Abalos ang bumubulong. So sobra to. Kung halimbawa naman doktor ka, no? Halimbawa, 'di ba, Grace Chua, halimbawa doktor ka, no? So syempre nagda-diagnose ka. Tangina, tansya ko to, colon cancer to. Puta, tanggalin mo lahat ng mga bituka niyan. Magtira ka mga isang dangkal lang. Isang dangkal lang, pwede na yan. Putang ina niyan, yung pala ang sakit sa puso. Putay na, inubos mo lahat ng bituka ko. Isang dangkal na large intestine tsaka isang dangkal na small intestine lang tinira mo. Tapos puta, ang sakit ko pala, diabetes, hayop ka. Imposible talaga. Imposible talaga yung sinasabi nilang kalokohang miscalculation, 800 kilos. Yan. Kayo maglokohan, wag kami. Alitagtag, Batangas, inanunsyo ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA nang nahuling iligal na droga na isinakay sa isang van ay abot umano sa halos 2 tonelada ang bigat at tinatayang nasa mahigit 13 billion pesos ang halaga. Ang balitang ito ay naging kontrobersyal at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Pilipino. May iba pa nga na hindi naniniwala matapos itong ibalita ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang gumugulong ang investigasyon, inanunsyo ng Philippine National Police or PNP ang official account ng nakumpiskang droga. Ayon sa pulisya, mula sa halos 2 tonelada ay umabot na lang ito sa 1.4 tons o katumbas na nasa mahigit 9 billion pesos ang... Imagine 1.4, nabawasan ng 200, naging 1.2. Ang ino niyan, pwede kayong mawalan ng 10 kilo pero puta 200 kilo. Galing. Ang gagaling! Tayo na. Buhay na naman ang mga adik. Punta kaya yung kapitbahay namin dating tumaba na. Ngayon, nagsasalita na naman mag-isa. Hoy! Sabi ko, anong nagawa mo dyan? Kinakausap mo na naman yung poste. Postdada, kinakausap ko lang tong poste. Kasi, pag nawala ng kuryente mamaya, siya may kasalanan. Pa, itong ginagawa niyan. Ganito, loko-loko tong poste na to eh. Promise, yung mga kumpare ko na nagsitabaan na, putya ngayon, may mga dimples na naman. Ang lalalim na naman ng mga pisngi. Kamukha na naman ni Makmak Pablo. Pero ang matindi, no? Speaking of Makmak Pablo, Makmak Humpak. Putay na, nawala na ng drug sa Pilipinas, mukha ka pa ring addict. Putya ngayon, nagkaroon ng drug sa Pilipinas, mas lalo ka naging mukhang addict. Inang buhay ito. Wala nang pag-asa, talagang hayop na yan. Halaga, dahil dito, mas marami sa ating mga netizens ang nagduda sa may tuturing na pinakamalaking drug haul dito sa bansa. Ngunit hindi pa dito natatapos dahil mula sa 1.4 tons ng shabu, umabot na lang ito ngayon na sa 1.2 tons. Sa panayam ng media kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director ng PRO Calabarzon, sinabi nito na kaya nabawasan ay dahil noong iniimbintaryo na kumpiskang droga, kasama umano rito ang packaging. Well, nung nagkaroon tayo ng inventory dyan sa Alitagtag,
kasama yung packaging, no? Kasama yung container nung putang ina, so ibig sabihin yung container kung tinimbang mo halagang 200 kilo yun. Ganon, yung container niya. Wow. Hindi ba kayo mga tanga? Tain na yan. Kung di ba kayo mga tulonggis, ba't tinitimbang ng may container yan? Hindi tinanggal nyo sana sa container, nilagay nyo sa plastic bag bago nyo tinimbang. Okay. Hindi, maniwala na kayo. Kayo naman, ha? Napakahirap nyo naman paniwalain, eh. Totoo naman siguro sinasabi nito. Kasi nakalagay sa Tupperware. Ang bibigat niya, no? Yung isang Tupperware na yan, yung kulay blue yung lock, 20 kilos yan, kahit walang laman. Itong pink, 15 kilos yan. Mas mura yan, eh. Kahit walang laman yan. Kinikilo natin itong mga drugs na nahuli natin sa Alitagtag. Of course, pag nung na-turn over natin sa PDEA, no, nung tinanggal na nila yung packaging, yung kung saan inilagay yung meth, is yun yung lumabas na kilo nung na-confiscate na shabu. Ginawa ng opisyal ang nasabing pahayag kasunod ng ginawang pagsira ng PDEA sa mahigit 9 billion pesos na halaga ng iligal na droga sa isang integrated waste management facility sa Barangay Aguado, Teresa Martires City sa Cavite nitong Huwebes. Kasama sa mga sinira ang nasa mahigit 1 toneladang shabu na nahuli sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas noong buwan. Utangin naman, paano naging shabu yan? Paano naging shabu? May mga folder. Ayan o, may folder, may mga papel. Shabu ba talaga to? Tinan nyo yung nandoon sa may yung taas ng balitang totoo. Di ba yung sulat na hashtag balitang totoo? Tinan nyo. Ano nakikita nyo doon? Di ba mga papel yan? Mga parang folder. Paano naging droga yan? Di ba ginawa nyo parang sunugan ng basura yan Walang Ba't may halong papilya? Kala ko ba drugs yung susunugin dyan? Baka yan, LSD. Oo, Jacqueline, baka LSD yan. Kasi yung LSD parang papel yun, eh. Manipis lang yun. Tapos nilalagay lang sa dila yun, eh. Okay. Siguro yung mga pangalan nung pangalan niya ng mga kasabwat. Sige, sunugin na rin yan. Parang basura lang. Yung mayroong pang garbage bag doon, parang mayroong pang McDonald's na lagayan, pampaningas. Pampaningas pala yan. Oo nga, sige, baka nga pampaningas yan. Kayo talaga, tanginan yan. Walang hiya. Ano yan? Ulingan? Pero si PRD, tatanungin mo dyan, sabi ni PRD, tanginan nyo, lokohin yung lelang nyo. Style nyo bulok, puta 2 tons, naging 1.2. 800 kilos yun nawala. Ano kayo? Tulok? Ano kami, bali? Ay na, paniwalaan yung mga sarili nyo, kami hindi. Sabi nyo nga. Pero malay mo naman, kayo talaga, baka naman baka naman totoo yan, huwag kayo masyadong judgmental. Buwan ng Abril, paliwanag naman ni Assistant Secretary Renato Gumban, Deputy Director General for Operations ng PDEA, umabot umano sa 200. Ayun puta may papel eh. Ayun papel, folder. Puta, baka nandiyan dyan yung ni Morales. Baka nandiyan dyan yung PDEA leaks. Putang ina niya, buksan nyo yung mga papel na yan. Baka yan, baka nandiyan dyan yung PDEA leaks, At sinusunog nyo yan, patay tayo dyan. Bato de la Rosa, wala na. Wala na yung yung mga folder, ayun na, kasama na, yari tayo dyan. Ang kilo ng packaging, ang kilang nakuha na ibinalot sa mga droga. Yung doon, yung nandun ako nung tinatanggal yung packaging sa laboratory service. Ang packaging niya kasi may nakabalot sa una sa plastic. Binalot pa ulit ng isang plastic na makapal at pinasok pa sa plastic container. Tinanggal namin yung laman doon at anyway, more or less 300 grams yung isang packaging lang.
Kaya overall, yung bawas doon is about mga 200. Alam nyo, okay lang naman yan, PDEA. Okay lang yan, wala namang problema sana yan. Kaya lang sana naggumawa kayo ng disclaimer. Di ba, mainit na mainit yan sa alitagtag, di ba, pabawas na ng pabawas. From 2 tons, nababawas-bawasan na eh. Putangin na yan, nakakapagtaka talaga eh. Ano yun, tumatakbo yung mga droga. So ito na, sir, sana sinabi niyo na, winiweigh po natin ngayon ito with the containers, ha? Malaki po yung chances at talagang 100% magbabago po yung timbang nito pagdating dun sa PIDEA. Okay, kaya po, ihanda nyo na mga sarili nyo. Mababawasan po yan, promise. Okay, sana ginanon-ganon nyo. Para at least ina-expect na namin, at least kahit mga 500 kilos na lang itira nyo, okay lang. Alam din naman ganon din naman yan eh. Kesa parang utay-utay kayo eh. Nung una 2 tons, nabawas-bawasan, tapos tinitimbang-timbang nyo doon, tapos ngayon tinimbang ulit. Puta, ano yun, tinimbang nyo doon, tinimbang ulit dyan. Sana isang timbangan na lang. Wala kayong nagawa dyan sa kaso na yun kundi matimbang yan. Kada timbang nyo naman nauubusan yan. So ngayon ang problema nyo, nabawasan ng ganong kalaki. Kaya nga sana noon pa lang, nung tinitimbang nyo pa lang, sinabi nyo na sa media, madam, mga sirs, ma'am sirs, press con tayo ha. Ito po yung mga drugs, nakita nyo naman nakalagay sa mga containers. So malaki ano po yan, pagka titimbangin po natin yan dito kasama yung mga container. Pagdating po niyan dun sa PIDEA, tatanggalin po sa container yan, titimbangin yan as is. Yun po yung totoong timbang. Kung ano po yung lumabas dito, pagdating dun mababawasan pa po yan, ha. Baka mamaya kung ano na namang isipin nyo. Wala naman kayong ganun disclaimer. Bigla na lang kayo, ngayon lang kayo magpapaliwanag. Nagkakalukuhan tayo niyan.